Bakit nagkaroon ka ng kalahating milyong pisong utang? Nagbenta ka ba ng mga sako ng bigas na hindi niya nalaman? Nagbenta po ako, sir. Nagamit ko po ang sir. Sinurin ko siya isang pamilya sa buhay ko, pero hindi ko inakala na magagawa niya yun sa akin. Actually, pangalawang pang-iistapan niya na po sa akin to eh. Yung una, pinagbigyan ko siya. Dahil lahat po ng binabagsakan na tindahan, kinuna niya ng down payment at nilustay din po niya. Kaya sabi ko sa kanya, Leia, ano ba itong ginawa mo? Hindi lang ang kabuhayan mo, pati kabuhayan ng mga tao. Una, kumulekta ka ng pera doon sa kliyente mo. Opo. Tapos hindi mo dinilibre yung bigas na kinuha mo sa amo mo, saan napunta yung bigas? Masaklap po ito dahil mabigat ang pananagutan. Ayan po ay qualified theft. Napakabigat po niyan. For the first time sa history ng Bitag, sa halip na ipagtatanggol ka, parang hindi ka pumapaloob doon sa gusto naming gawin. Paano ka namin matutulungan? Ikaw na mismo umiipit sa sarili mo. Lumapit po ako sa hashtag ipabitag mo dahil ireklamo ko si Adelina Gail. Noong March 16 nangyari po, sinaktan po niya ako dahil po hindi po ako nakapag-remit sa bigas. Tapos po, pinatawag niya po lahat yung kagawad, yung tatlo po. Kaya hindi ko po nabayad kasi nagastos ko po yung nasingil ko sa bigas. Pinambayad ko po sa utang ko. March 28 po, nagpa-blatter na po ako sa barangay. Pinagbantaan po kami na ilibing niya kami sa hukay pag hindi maibigay yung gusto niyang 200,000. Noong March 31, maaga akong pumunta doon para ipaliwanag sa kanya, wala talaga akong maibigay sa 200,000 na gusto niya. Ang sabi niya, isirip daw niya lahat yung bahay namin kasi nakasangla po yung bahay ko. Ngayon, gusto niyang kunin lahat. Hindi po ako pumayag kaya ulit na po akong pumunta sa barangay. Nagharapan po kami doon. Sir Ben, gusto ko po sanang makausap si Ma'am Adelina Gail na yung kalahating milyon di ko kayang bayaran. Gusto ko buwan-buwan lang po, kahit magkano lang po yung maiabot ko. Kahit okay na po sa kanya. Hindi ko naman po siya takasan. Dapat dinaan mo muna sa amo, tsaka mo kinuha ang commission. Ang nangyari, hindi na duman sa amo, kinuha mo buo. Pero yung nakikita din namin is binibigyan ka ng pagkakataon na siguro itama ang inyong mali, which is yung pagbabayad. So subukan namin kung ano magagawa namin. Nakikiusap kami. Kaya lang, pag sinabi kasi ng amo mo nakikiusap, may parang gusto naming intindihin yung pangangailangan mo. At ayaw namin isipin ng amo mo, kinukonsinti ka namin. Or ayaw namin isipin ng amo mo na ang trabaho namin ay pagtanggol yung mga wala sa lugar. Kung akong tatanungin mo, hindi kita kayang husgahan. Wala sa akin ang panghuhusga. Ayaw ko manghusga. Ang gusto ko, maresolba. Leia, ang reklamo mo rito ay yung iyong amo na parang galit na galit sa'yo sa dahilan na kumamal ka na ng medyo malaking halaga na kalahating milyon ng mga bigas na ito'y nangyari na hindi nalaman ng amo mo at nalaman niya lang nung siya'y nag-audit na gano'n na kalaki yung mga hindi mo na-remit sa kanya. Ngayon, tanong ko sa iyo, Leia, no? Sa tuwing nakakabenta ka ng bigas, sa kanya galing yung bigas, nagtatrabaho sa kanya, may commission ka. Meron po. Okay. Halimbawa, sa isang sako, magkano? 1,830. So, 1,830 yung isang sako. Okay. So, 1,830 na ibebenta nyo, magkanong commission mo doon sa 1,830 pesos? Sa isang sako, 1,200 pesos ang benta. Opo. Okay? Sa makatuwid, yung kita mo rito sa bawat sako, 630. Opo, sir. Alright. So, bakit nagkaroon ka ng ganong kalaking utang sa amo mo? May nangyaring bentahan ba na hindi niya alam? Bakit nagkaroon ka ng kalahating milyong pisong utang? Nagbenta ka ba ng mga sako ng bigas na hindi niya nalaman? Nagbenta po ako, sir. Nagbenta ka, pero hindi niya alam, pero nakalimutan mo lang isauli or medyo... Paano nangyari dito? Nagamit ko po ang sir. Pero bakit umabot sa kalahating milyon? Ang laki. Kasama na po yung mga sir, yung tubo po. So, nagalit ba siya ang amo mo kasi hindi mo na-remit yung mga pera? Galit na galit po, sir. Doon po siya, kahit sino magagalit. Ang tanong, kahit sino hindi magagalit, pera yan eh. Dahil hindi mo sinabi or itinago mo sa amo mo?
Sinabi ko na po nung 16, doon po ako Sinabi mo na nung siya'y naghahanap na Opo, bakit sir. wala pa? Inamin ko na po. Kung sinabi mong inamin, may na-discover siya na nagpuslit ka ng bigas? Hindi po ako nagpuslit. Paglabas po sa bigas, sir, galing po sa kanya, nakalista po yun lang. Meron ka bang inilista na bigas na inilabas pero hindi kasama sa listahan? Hindi po, sir. Kasama So po lahat ng bigas na inilabas mo, alam ng amo mo? Opo, sir. Bakit galit siya sa'yo? Parang nagbayad na ba yung mga customer mo pero hindi mo binigay sa kanya? Opo, sir. Yun po yung inamin ko sa kanya. So nagbayad sa yung kliyente, kinuha mo yung pera, dapat kinuha mo yung sa'yo, binigay mo sa amo mo. Opo, sir. So ang ginawa mo, kinuha mo yung pera, hindi mo binigay sa amo mo. Po, nagamit. Anong gusto mong gawin ko ngayon sa'yo para matulungan kita rito? Ako'y makikiusap, ano? Hindi kita kinukonsintik. Manghingi lang po sana akong tulong na yung parte po sa bigas, sir, matulungan po niya ako na hindi po ganyan kalaki. Gusto mong makipagtawaran sa kanya? Opo, sir. Na, paano mo Kasi babayaran hindi yun? ko po kayang bayaran yung inano niya sa barangay na 15 hanggang 20. I-5 lang po yung mano ko sa 15, buwan-buwan. 15. 15K at saka 20,000. Ano bang trabaho mo kasalukuyan? Ngayon po, hindi po ako nakapasok sa trabaho. Kasi po, So, pumunta paano mo po siya dito. mababayaran? Yun na nga po yung inano ko, sir. Kaya, Hindi, yun na nga. Paano mo siya mababayaran? Kasi may kinutang ka rito na magagalit din sa iyo to. Kasi nagtiwala sa iyong amo mo. Alam mo, mukhang nagtiwala sa iyo sa tagal ng panahon. Kaya lang, medyo sa anumang kadahilan, siguro sa pangangailangan mo, yung mga bagay na dapat ibinigay mo, hindi mo binigay, na parang kung sa salitang kalye, dinispalko mo yung pera eh. Nang dispalko ka. yun po yung naamin ko sa kanya po, sir. O inamin. Opo. Sige, sa linya ng telepono, kakausapin natin ha? Opo. Subukan na. Sa linya ng telepono, yung inarereklamong amo, yung among galit na galit, si Adelina Hill. Narinig ko po lahat yun. Masyado ako nasasaktan sa mga narinig ko kasi tinuring ko siya isang pamilya sa buhay ko. Pero hindi ko inakala na magagawa niya yun sa akin. Alam niya, nag-iisa lang ako sa buhay na lumalaban at dumating dito sa Pilipinas. Bagong dating lang po ako dito sa Pilipinas. Hindi ko alam na may mga taong ganyan na ipagkaloob ko lahat ng pagsisipala ko. Matuklasan ko na ginagawa ko. Actually, pangalawang pag-iistapan niya na po sa akin ito eh. Yung una, pinagbigyan ko siya. Inunawa ko pa rin siya na ang sabi ko sa kanya, Leah, huwag mong tatakbuhan o tatakasan. Iintindihan kita. Hindi natin ipaalam sa asawa mo para hindi kayo magkagulo. Ngayon, nung araw na nag-confess siya, kinuusap ko yung anak at asawa niya na nakiusap sa akin na hanggang sa 20,000 kaya daw nilang pagbulungan yun. Na sabi ko ganyan, pahala kayo kung paano nyo mga gagawan ng paraan na para naman bumalik naman yung kabuhayan ko. Okay. Pero never po siyang humarap sa aming mga paghaharap. Hindi siya humarap. Hindi po siya umarap kahit kailan. Isang beses lang po yung pinablatter ko. Ilang beses po siya pinatawag. Ini-ignore po niya. Ilang beses din po siyang pinatawag ko sa taas. Ini-ignore po niya. Dahil ang dami po kasing naghahambol ng blatter din po sa kanya. Dahil lahat po na binabagsakan na tindahan, kinuna niya ng down payment at nilustay din po niya. Dahil nung inisa-isa po na po lahat ng mga tindahan, kasama siya, sinasabi sa kanya, Leah, nasa na yung bigas namin, binigyan ka na namin ng pera. Ang sagot niya, nalustay ko na rin po. Kaya sabi ko sa kanya, Leah, ano ba itong ginawa mo? Hindi lang ang kabuhayan mo, pati kabuhayan ng mga tao. Okay, simple lang. Okay, babalik ako sa iyo, Leah. Alam mo, lumapit ka sa akin. Akala ko kasi nangyari, hindi mo lang naibigay dahil sa pangangailangan mo. Kaya na-dispalko mo or hindi mo niremit. Dito sa parting to, mukhang may modus ka ng ginawa eh. Wala po akong Pakinggan mo ginawa, muna sir. ako. Pakinggan. Ayaw kitang husgahan. Opo, sir. Una, kumulekta ka ng pera doon sa kliyente mo. Opo. Tapos hindi mo diniliver yung bigas na kinuha mo sa amo mo. Pagkatapos, kumuha ka ng pera doon, hindi mo na-deliver. So, sandali. Opo, Sandali. Saan napunta yung bigas? Naibigay ko po sa kanila, sir. Kaninong kanila? Sa kay Ate Nori po, naibigay ko po yung lahat. Kung Wala po nandun, akong bakit siya nagre-reklamo? Hindi ko po alam kay Madam. Wala naman po nabigay ko naman po Okay, lahat. sandali. Okay, ang hirap Diba dito. si Mida, si Mami Flossie,
Naibigay ko po lahat, madam. Si Maylin. Sige, sandali muna. Ano? Okay, sandali na lang. Ma'am Adelina, sandali. Attorney Batas Mauricio, kayo ba'y nakikinig dyan? Attorney, good morning sa inyo. Magandang umaga din po, Ginoong Ben Tulfo. Magandang umaga po sa ating mga panauhin. At masaklap po ito dahil mabigat ang pananagutan. Dahil po lumilitaw, may pagkakakontra ang mga paglalahad ng mga pangyayari. Sinasabi ng may-ari, ng amo, na ibinigay yung bigas at pagkatapos nagrereklamo yung mga dapat bigyan na hindi nila natanggap. Doon pa lang po, mabigat na yon. Kaya lang, inidepensa po naman nito pong nag-aahente na natanggap nga niya yung bigas pero ipinamigay nga din niya doon sa mga customer. In other words, there is going to be a question of fact. Pero hindi po natin titignan kung sino ang tama o sino ang mali. Bigyan po natin ng pansin ang sinasabi ng batas, Ginoong Ventura, sa mga ganitong pangyayari. In other words, given this set of facts at ang sinasabi ng batas, ay po ay qualified theft. Ano po ang ibig sabihin ng qualified theft sa ilalim ng ating revised penal code of the Philippines? Ang ibig sabihin po niyan, ninakaw, kinuha ang isang bagay na pinagkatiwala ng kapwa-tao dito sa nabigyan. Ibinigay dahil may tiwala. Pero nagkaroon po ng pinatawag na abuso de confianza dito po sa pagtitiwala. Kaya hindi po ordinaryong pang-uumit ito, kundi pagnanakaw na may abuso de confianza, di kaya paglalapastangan sa pinagkatiwalang tungkulin. Okay. Yun po, mabigat po yan. Okay. Ano? Po, unbailable na po, Ginoong Ventura. Unbailable to? Hindi na po ordinaryong embezzlement o pang-uumit, kundi po qualified theft. Napakabigat po niyan. Okay. Attorney, simple lang aking tanong dito. Lumapit po sa atin na gusto niya makipag-usap, kaya lang ako'y nagulat na lamang kasi as we were investigating para matuto yung iba at sakaling may mga ganitong nagaganap na pangyayari sa mga probinsya, lerto na kayo. How do we settle this sa iyong pagiging abogado in both both ends? Opo. Maraming salamat po, Ginoong Ben Tulfo. At sa kasalukuyan po, napakaganda po ng layunin ng Korte Suprema sa lahat ng hukuman sa Pilipinas. Bakit po? Nagtatagpo ito ng sistemang conciliation and mediation sa lahat ng kaso, civil, kriminal at administratibo. Ano po yung conciliation and mediation procedure na itinakda ng Korte Suprema? Walang kasong susulong at lilitisin kung hindi muna pinag-uusap ng hukuman yung pong nagre-reklamo at inireklamo. Maganda pong ito ang mangyari dito. Kaya lang po, yung pong makikipagkasundo, yung papasok sa conciliation and mediation, kailangan pong makatotohanan. Kailangan pong nagtatapat at kailangan pong tanggapin kung may pagkakamali o wala. Sapagkat kung hindi po, wala pong conciliation and mediation at doon pinapahintulutan ng Korte Suprema ang pagpapatuloy ng paglilitis. So doon po sa amo na nagre-reklamo, ang atin pong maipapayo bilang abogado, total ganun din po ang gagawin ng hukuman sa inyo. Uutusan kayo na hanapan ng areglo. Ito po ang idudulog ninyong kaso. Halimbawa, ngayon pa lamang, para hindi na po magkagastos ng mas matindi pa, hanapan na po ninyo ng pag-uusap na pareho po kayong magkakaroon ng biyaya. Mutual benefit ika nga. Po sa mga tao na nakuhanan ng pera, basically, ganun din po yung ating ipapayo. Kasi kahit po magreklamo sila, ang ating pong mga hukuman, may utos ang kataas-taasang hukuman, areglohin nyo muna kung po pwede para hindi na dumami pa ang kasong lilitisin. Dito po, sa dumulog sa atin, kailangan pong magpakumbaba. Pagpapakumbaba, Ginoong Ben Tulfo, mga kababayan, na narito sa paglaban mo ni Ben Tulfo. Pagpapakumbaba, kasi batay po sa mga nakikita ng abogado nito, may mga pangyayaring kailangang tuusin dahil lubhang mahirap lunukin, may mga pangyayaring tunay na kailangang tanggapin dahil hindi po matatanggihan ang mga pangyayari. Ginoong Ben Tulfo. Okay, Attorney, may kunting problema lang tayo. As per yung amo niya, ilang beses na nagpatawag sa barangay for conciliation, hindi raw dumudulog itong si Lea. Totoo ba to, ma'am, itong nagre-reklamo sa atin? Ma'am, nandyan ka pa ba?
Yes po, nandito rin po si SO. Siya po yung... Adelina, so yan ay nagbarangay muna kayo, parang the first na para makipag-settle. Umaamin siya sa iyo pero hindi siya umaattend ng yung sa barangay muna, sa level ng barangay. Tama ba, Ma'am Adelina? Opo, iparating niya pong ini-ignore yung pagpapatawag namin dahil kasi gusto po kasi na dito namin pag-usapan kung paano niya maisisettle. Yung mga pangako po niya, umabot na ng halos mag-iisang buwan mahigit, may kahit ni isa po, wala po siyang tinupad. Kaya naman po, humihingi na ako ng advice, humihingi na ako ng pangalawang pagpapatawag ng sa kanya, pero ilang beses po niyang ini-ignore na sinasabi niya, sige, susunod. Hanggang sa itong huli po, is umabot na kami ng hanggang gabi rito ng alas 11 ng paghihintay sa kanya, hindi po siya talaga sumipot. Attorney, tingin niyo dito sa nakikita mo yung willingness and sincerity and truthfulness. Maganda po yun, Ginoong Ben Tulfo. At paalala lang po sa mga pinapatawag ng barangay, Ginoong Ben Tulfo. Doon po sa implementing rules ng Republic Act 7160, yung Local Government Code of 1991 na nagtatakda ng katarungan pambarangay law, yan po mga pagpapatawag ng barangay, nakasaad po siya Pag yung ipinapatawag, hindi humarap at naglabas ng pagpapatibay yung barangay na hindi humarap yung pinapatawag, pipigilan po siya ng mga hukuman, yung pong ipinatawag na hindi sumipot, na maglabas pa ng ebidensya pagka ito'y nasampa sa hukuman. In other words, the courts will consider the person invited by the barangay, na anyayahan ng barangay na hindi sumipot, waive, inalis niya ang kanyang karapatang lumaban sa kaso, hindi siya pahihintulutang maglabas ng ebidensya. Nakakatakot po yun, Ginoong Ben Tulfo. Naintindihan mo ba to? Pag ikay pinatawag, parang isinuko mo ng karapatan mo, parang lumalabas, bay medyo mahirap to. Mahihirapan din kami ni Attorney Batas makipag-areglo sa iyo kasi gusto namin makita yung sinasabi natin bukal sa kalooban mo na ayusin to at may sinseridad at may katotohanan sa parte mo. Lumalabas, napakahirap kasi parang inarereklamo kaliwat kanan, pati sa mga barangay, di ka magsisipot. Paano ko namin matutulungan? Kung ikaw na mismo, ikaw na mismo umiipit sa sarili mo at nakikinig yung amo mo rito at gusto man makipag-settle. Sabi ni Attorney Batas Mauricio, ang gusto ng Korte Suprema, ayusin to. Paano yung utos ng Korte Suprema, yung taong inaakusahan at nirereklamo, ikaw yun, ng amo mo at yung iba pang mga customer, hindi ka nagpapakita. Nagpapakita lamang, wala kang interest. Sabay, baka mahatulan siya rito at gagamitin ng hukuman yun doon sa base doon sa mga pagpatunay ng barangay. Hindi ka sumisipot ng ilang patawag. Tama ba, Attorney? Tama po yun. Alanganin po katayo. Hindi po siya papayagan maglabas ng ebidensya para madepensahan niya. Nakalagay po sa batas yun Ginoong Ben Tulfo. Nako, tatanong lang ako, anong parusa rito kapag napatunayan sa hukuman? Ang parusa po dito, pag napatunayan, lalo na po ang halaga ng sinasabing kinuha ng empleyado o manggagawa o sa pinagkatiwalaan, hanggang 20 taong pagkakabilanggo po yan, at the very least at 22,000. Habang lumalaki po yan, nagdadagdag ng karagdagang panahon ng pagkakakulong hanggang 40 taon po. Yung pong tinatawag nating reclusion perpetua, yung maximum penalty imposable, yung pinakamalaki. Kasi nga po, ayaw po ng batas, yan pong qualified theft na ipinasa noong panahon ng dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, ayaw po ng batas na masira ang mga transaksyones sa negosyo o sa trabaho dahil sa ganitong mga kaaliwaswasan. So, kung nakikita po natin, ayaw po ng batas na meron pong manggagawa na nagtumatangay ng kung anuman ang pag-aari ng may-ari ng kumpanya dahil tinitingnan po ng batas, makakasira po sa pangkalahatang kapayapaan, kaayusan ng lipunan. So mabigat po ang kaso, kahit na hindi po itong kasong kaharap natin ngayon ang ating pag-uusapan. Okay. Attorney, maraming salamat sa pagbibigay mo. Talagang sinasabing sa bitag at eto ang batas. At ang nagsasabi niya sa Attorney Batas Mauricio, walang iba. Kung pag-uusapan lamang yung mga batas pagdating sa media, ako po'y humahanga rito kay Attorney Batas Mauricio. Lahat po nasasabi niya, balanse po kami rito. Sundin mo na lang. Okay? Okay. Maraming salamat po. Thank you. Salamat, Ginoong Ben Tulfo. Thank you. Ngayon na to.
For the first time sa history ng Bitag, ikaw yung, kumbaga, lumapit sa amin, sa halip na ipagtatanggol ka, parang hindi ka pumapaloob doon sa gusto namin gawin. Kasi may nakita na kami. Ayaw ko magbuska kahit ng abogado namin. Ibabalik kita, total may kasunduan kayo, gawin mo na lang kapag hindi mo tinupad yan. Dehadong-dehado ka. Maliban na lamang kung desidido ka na magpakulong, ay by decision mo yan. Adelina, hindi na ako makikialam at gusto ko lang sabihin, ituloy mo yan kapag hindi. Alam mo naman, may batas tayo yan. Okay? Opo. Alright? Opo. Salamat po. Okay. Salamat din. Naawa ko sa iyo, pero hindi ko malulusutan kasi may mga batas tayo yan. Sundin mo kung lahat ng sinabi ng mga abogado. Okay? Hindi na kita pwedeng pakialaman, nilinaw ko na lang, hindi kita pwede ma-arbor, hindi ka pwede gawin yung gusto mo dahil may nagrareklamo laban sa iyo at mayroon pang iba, hindi ko alam, ha? Opo, So, sir. makatotohanan, may sinseridad, gawin mo ang pag-ayos na to para na sa ganun wala ka ng walang magiging sakit sa ulo sa iyo. Okay? Opo, sir. Ay good luck sa iyo. Ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo. May tatak. Iba po yung tatak po namin. Mapaligal man. Hindi pa kami nagsisino-sino. Kaya doon sa mga taong bumibira sa amin, hindi naman abogado si Tulfo. Investigador ako eh. Gusto mo, maging balsamador pa ako eh. Pwede rin akong kastigador. Pero pagdating sa batas, di ko pinaglalaruan. O yung mga haters namin. Hate me some more, like me or dislike me, or love me or not. Who cares? Tama pong ginagawa namin. Tulong at serbisyo. Tatak, Bitag. Ako po, si Ben. Kilala po sa pangalang Bitag. Ang apelyido ko po, Tulfo. Pero mas kilala po ako, si Bitag. Ito po, #ipabitag mo.